All right. Okay, so the flow of our discussion for today would be airing ulit dito lang sa ano natin sa Gmeet natin. I'll be sharing the presentation, the live video production of each group. Tatlong group lang ano, Gov? Ilang group tayo, Gov? Tatlo o apat? Tatlo yung nakita kong nag-air. Tatlo po, ma'am. Alright, tatlo lang naman. So, ibig sabihin, kompleto ng mga nakapag-air, pero meron lang tayong naiwan na ibang hindi nakasabay sa presentation. So, we will deal with that later. Alright, so we will start with the presentation. Doon ako papasok sa Facebook page ng Bicol Daily News, then i-air ko. So, every presentation, may papasok na reporter, no? After mag-present ng isang reporter, stop tayo, then pasok ng mga feedback, ng comments, ng suggestions. We will highlight the strengths, then ito yung weaknesses ng report na ma-deliver. The Facebook. Ayan, start tayo dito. May I invite everyone to please take note of the things that you noticed in the presentation. We will highlight the strength tapos weaknesses. Magandang gabi, Kulansa. Ito ang inyong likod, Fern Lopez. People Dailies. Nato na ang mga balita sa People Dailies para ng Nobyembre 19, 2023. Para sa unang balita, President Benny Duterte III nagkipagsabayan sa pagpunta sa unang taon niya ng pagbabalita ni Mika Bagaporo. Ay talaga, hindi nakakapasok yung audio? Ayan na po, okay na po. Kanina po, white lang po, ma'am, yung nakikita. Pero yung audio meron po? Opo, meron po. Sa kauna-unahang pagkakataon sa pag-conduct sa tao ng hataw, kasabay ng mga... Ayaw niya na i-full screen sa screen ko. Sige, simulan natin dito sa report ni Baby Boy. Para sa unang balita, President Benny Duterte III nagkipagsabayan sa pag-indak sa unang taon niya ng Biyong Hataw. Magbabalita, Mika Bagaporo. Sa kauna-unahang pagkakataon at ipagsabayan ang bagong presidente sa pag-conduct sa taong ng hataw, kasabay ng mga estudyante at ilang mga profesor mula sa Departamento ng Institute of Physical Education, Sports and Recreation o IPSR. Makikita ang paghataw ng presidente sa entablado kasama ang mga faculty ng IPSR, hawak ang kulay asul at pilak na pompons na di magkamayo sa tagulayway. Halos mapuno ang Billy Oval ng libo-libong mga estudyante, suot ang kanilang PE uniform at mga pompons, kasama pa ang kulay kahel na garterized rubber na ginamit sa paghataw na umabot lagpas 13 minuto.
Nagsimula ang kaganapan sa isang parada na sinalihan ng mga profesor, estudyante maging mga atleta mula sa iba't ibang kolehiyo at mga satellite campuses. Nariyan ang College of Social Sciences and Philosophy, College of Science, College of Arts and Letters, College of Education, College of Engineering at ilan ding mga satellite campuses mula sa Pulangi Campus, Gubat Campus at Ginbatan Campus. Nagbigay mensahe naman ang Vice President for Administration and Finance and Chairperson ng University Athletic Board bilang pagsalubong sa taunang Bio Olympics. Kasunod nito ay ang pagpresenta sa mga kandidato ng Mr. and Miss Bicol University 2023. Pinangunahan din ni Pangulong Baby Boy Negrete III ang pag-ilaw sa Bio Olympics French Flame kasabay ang opisyal na deklarasyon ng pagbubukas ng Bio Olympics 2023. Matapos ang naging hataw, hiningan namin ng mga panayam ang ilan sa mga nakilahok na estudyante ng Bicol University hinggil sa naging experience niya sa hataw ng taong ito. Isa sa aking nakapanayam ay si Angelica mula sa Kolehiyo ng Arte at Letra. Pagkasabi ko po sa experience, overwhelming na joy since nakikita ko po sa mga students na super happy nila na stress sa ACADS, pero right now, as in, nakikita niyo po naman sa paligid na they're having fun with the music, the moments, the unity that is here. Tunay na hindi malilimitang alaala ng mga biyuwenyo ang masayang kaganapan na ito na natapos sa fireworks display. Ito si Mika Bagapuro para sa Bicol Daily News. Alright. So that is the first presentation, the banner story of the iConnect, tama ba? BU iConnect group of Naomi Guevara. So what can you say about the presentation, about the report, the banner story of Mika? Anyone who wants to highlight the strengths, tapos later yung weaknesses natin? Nawawala yung video kapag full screen ko. Pero kapag ganito, nakikita siya. Anyone from the group? Siguro ako magsisimula, no? Then later, bubunot tayo ng i-volunteer. Bubunot talaga. Hanap tayo ng volunteer, mag-share ng kaniyang insights about the first report, the banner story. So, maganda yung angle ng storya, di ba? So, after the editing of the script, one of the representatives ng grupo ay nagpa-consult ng script para mas mabalance natin yung mga storya sa mga unang naging presentation or unang storya doon sa nabasa kong script. Karamihan doon, nabanggit ko din to sa mga nakausap ko sa mga kagrupo nyo na of course kapag sports competition ang storya lalabas, nanalo, natalo, pero alam naman natin na kapag sports naman talaga, may nananalo, may natatalo, or sometimes draw yung laban, di ba? Or parang walang may mga event kasi na wala namang, hindi naman uso yung mga deciding game, tas inuulit kung sino mananalo. So, parang hindi maganda kung magiging presentation 10 kayong reporter tapos ang lahat ng angle ay focusing only on sino nanalo and sino natalo. So, nung una kong nakita yung storya, yung naging presentation ay parang nagsimula yung BU Week or BU Olympics event ng Bicol University. But when I read the script of the banner story, nakita ko naman na doon sa body ng storya na si President Baby Boy ay nag-join doon sa event. So this is the first ever hataw. And ako din mismo, matagal na akong pumasok sa Bicol University. 2006, first year college ako. So I was able to join also the hataw, pero walang president ng Bicol University na nag-join that time kasi ang president noon ay I forgot the name, sorry. Tapos biglang pumasok na yung administration ni Lauraya. So natapos yung niya,
administration niya na hindi naman siya nag-join sa hataw. Then, sunod si Mascareñas. So, hindi naman siya nag-join. First talaga na pagkakataon si Baby Boy, si President Baby Boy na nag-join sa event. And first hataw niya pa, 'di ba? First ever VU Olympic celebration pa ni. Ay, tama ba? First. Yeah, parang first kasi kakapasok lang din this March ni President. So, parang this is a history, 'di ba? So, sobrang ganda na doon yun yung naging highlight ng istorya doon sa banner story natin. Then, additional info na lang, parang background information na lang kung ano nangyari, ano mga sinabi ng mga na invite, then anong message ng Bicol University. And nung pinapanood ko yung naging report ni Mika, parang bumalik sa akin. Parang, oo nga, no? Parang naging part ng event yung ganito kahaba yung naging presentation ng hataw. And na-highlight talaga yung pinaka history na natatak nung BU Olympics this 2023. So, eto lang yung mga kailangan nating ayusin pa, yung mga areas that need improvement. Nakita ko sa headline natin, medyo na mali yung spelling ng president. So, we should also check that. So, kapag mag-air tayo, although live na nasa social media and we have several followers na sa ating Bicol Daily News page. So, ilan na? 4.7 followers na tayo. So, we should be wary of, oh my God, what did you do? We should be meticulous in our presentation. Kaya, sabi ko nga, sana kung may time pa na-check ko muna yung video para nakita itong mga minor edits na kailangan na gawin. Pero okay lang yun. At least, maganda naman yung naging headline natin and naging angle ng istorya. Then, sa part na, ito yung content na muna ha, not in the presentation pa of the reporter. So, sa content na muna tayo. Doon sa part na nagbigay naman ng mensahe si Attorney Norly Reyes kasunod ng blah blah blah. So kapag ganun, kapag magsusulat tayo ng istorya, hindi mo sasabihin na nagbigay naman ng mensahe. Andito ba si Mika? Mika? Po. Yes po, madam. Alright, andito pala si Mika. So kapag ganon, hindi natin sasabihin sa script natin, nagbigay naman ng mensahe si ganon-ganon. Kapag mag-script tayo, ang ilalagay natin sa istorya, ayon kay kung ano sulaog kang mensahe ng babanggitin mong pangalan. Hindi mo na siya sasabihin, nagbigay naman ng mensahe. Tapos, kung anong message ni pigko-quote mo, you will be including an indirect quote. Ayon kay Attorney Norly Reyes, isang malaking pagkakataon ito para mabigyan ng oras sa mga estudyante ang sports competition. Diba? Sa isang buong school year, sobrang haba ng ginugugol na oras para sa academics. And very important, blah, blah, blah. Tapos, saka mo papasukin yung SOT natin, yung sound on tape. Then, nabanggit din na isa din sa aking nakapanayam si Bob. Ganon din yung parang naging style kay Attorney Norly Reyes na hindi mo din siya na indirect quote. Nakuha po yung punto. So, hindi mo siya isusulat na parang, eto yung pagkasunod-sunod ng pangyayari na interview kasi nagtaram si Attorney Norly Reyes. So, we have in news writing the indirect quote na sinasabi bago pumasok yung mga sound on tape. But generally, the organization of the ideas, the data in the report is very good. So doon naman tayo sa kung paano present ni Mika. What happened, Mika? Bakit wala tayong na-include na quiet? Stand-upper. Parang ang ganda sana na nakikita natin sa likod na nasa unahan ka, tapos may stand-upper. Baby.
Hello, Mika. Yung unang part na nag-report si Mika na Yes po, nakaupo, ma'am. yun. So, okay lang sana na VO na lang yon tapos hindi na pinasok yung nakaupo. Yes, Mika. Yes po, ma'am. Nawawala po kayo yung connection po. Sige, yung stand-upper, Mika, bakit may nakaupo na part doon sa ano? Ay, ma'am, dun po sa part na stand-upper, kinulang na po kaya sa time kasi po nagpara-edit po ng script. Parang una, ganito, tapos parang, ay mali pala yung information, mali yung pagkaka-organize, bago na naman po ng script. Hanggang sa, parang time na po na magsasabit na po ng mga ano. So parang, ano na po, wala na talaga, na ano na yung, ganun na lang yung naging stand-upper. Alright. So, pwede naman ganun, pero mas maganda kapag magre-report kang live, nakatayo. Di ba nakaupo doon yung pagpasok mo ng, ano, ng report? So, parang mas, kahit saan sigurong part sa Bicol University, then mas naging confident yung pagkakasalita kung parang ipapasok na. May spill ka in the first part of the report na nasa unahan na part sa presentation. And what else? Doon naman tayo, siguro tayo sa mga attendees ngayon. Kamusta yung naging performance ni Mika in terms of voice? Paggamit niya ng boses sa reporting. Sige. Kaya ano tayo? Rosel, what can you say about Mika's voice? Ang good afternoon po. Ang na-list ko po dito Wow, sa very good. Nag-list yan Very attentive si Ate Apo. Rosel. Okay. Anuhin ko muna po yung tandem ni Fernando and Naomi. Maganda po yung tandem nila sa Anchor. Tapos sa banner story po, ang nakita kong strength, maganda po yung visuals mga videos na kuhanan ni Mika. Tapos gusto ko rin pong si Mika sa niya, quality ng voice niya, maganda po. Pang reporter talaga. Tapos yung weakness lang po na nasulat ko, nabanggit niyo na po, ma'am, yung ayun nga po, wrong spelling po. Siguro pag ganun nga po, dapat i-double check na lang kasi ayun po, live na yon, double check lahat ng spelling. Tapos yung stand-upper po, mas gaganda sana, mas gumanda sana. Maganda na siya. Siguro, sure ako na mas gaganda kung yung stand-upper ni Mika, live na, ayun, yung nasa likodan niya po, yung mga habang nangyari yung BU Olympics o kaya kahit ano po na nasa Bicol University. Tapos dapat talaga po nakatayo. Yun lang po, ma'am, yung naisulat ko po. Wala man po, ma'am. Ang tigsasabi ko lang po, mas maganda po sana kung ganun po, may stand-upper siyang ganun. Oo, yun din ang hinahanap ko din, nabanggit ko din kanina kay Mika. Ang ganda no na nasa habang sumasayaw tapos nagsasalita na So check natin baka meron sa ibang grupo. Thank you, Rosel. Who Okay po. else? Bert, you may want to add something about the report of Mika? So, nasabi na po ni Rizal, pero yung ma-add ko lang, in terms of voice quality po ni Mika, yung modulation po ng pag-present na ng report, nandun po. Kaya, maganda po yung naging quality niya. Kasi yung modulation niya, kung paano niya i-deliver yung report niya, maganda po. Alright. Thank you, Bert. Yun. So, Mika, you got it na to make it more powerful, parang makita na, di ba? Sa reporting kasi, parang mas maganda na na kitang-kita yung angas mo, 'di ba? So,
sa content, and then sa delivery ng storya mismo, sobrang linis. So, dadagdagan lang natin doon ng parang mas live yung dating, and ikaw mismo, kinover mo, andun ka sa pangyayari. Ang ganda ng background, parang ini-imagine ko, background ng istorya kung maingay, di ba? Pero nadadala naman sa microphone use kapag ganong report. Alright? Anyone who wants to add something about the banner story, banner report? Sige, continue tayo. Mainit naman na laban sa pagitan ng Bukaf at Buseng, inula ng maraming taga-suporta. Nakatutok, Mary Sariba. Maingay at kaabang-abang na sinubaybayan ng mga manonood ang laban sa men's volleyball category sa pagitan ng Bicol University College of Engineering or Buseng at Bicol University College of Agriculture and Forestry o Bukaf. Ganyan ang naging reaksyon ng mga taga-suporta mula sa Bukaf at Buseng sa ginanap na men's volleyball kahapon sa Buseng Gymnasium. Ang laban sa pagitan ng Bukaf at Buseng ay nagdulot ng mainit na palitan ng puntos at naghatid ng kasiyahan sa mga taga-suporta. Mula sa unang set pa lamang, nagpakita na ng kanilang galing at determinasyon ang mga koponan. Sa unang set, nanguna ang Bukaf sa pagkamit ng puntos na nagresulta sa final score na 21-13 sa kanilang pabor. Subalit, hindi nagpatalo ang Buseng at nagbalik nila yun sa ikalawang set kung saan nakuha nila ang panalo sa score na 21-19. Sa patuloy na pag-angat ng tensyon, patuloy na nagpatunay ang dalawang koponan ng kanilang kagalingan. Sa ikatlong set, matapos ang isang matinding laban, nagwagi ang Buseng sa score na 21-17. Sa huli, ang Buseng ang nagwagi dahil sa tagumpay at determinado nila para na rin magdulot ng kasiyahan sa kanilang mga taga-suporta. Nagpasalamat ang mga taga-Bukaf at Buseng sa kanilang mga taga-suporta na hindi sila iwan sa kanilang laban. Sa huli, ang labang ito ay nagpapatunay na ang men's volleyball category ay nagbibigay kasiyahan sa mga manonood. Albay in Action for Climate Change 2023 concert. All right. So that is the report of Mary Sariba. Andito siya? Andito ba ikaw ngayon? Ayun, nandiyan si Mary Louise. All right. So congratulations again for the group and the first two reporters, Mika and Mary. So highlight ng naging presentation story natin. Ayun, yun yung ano natin, hinahanap natin na kahit saan siguro, of course, kapag nandun ka sa coverage, and I do recognize the weakness of each of the group na kulang tayo sa tao, no? Parang one-man team tayo nung nag-cover tayo, kaya kung sino yung nagko-cover, sino nagsusulat, parang hanap ka lang ng pagkakataon kung paano ma-re-record yung video mo. Although, yung unang naging sistema natin, body-body, no? So, pero yung iba, parang walang nakasama sa, sa coverage mismo. So, walang nakasama sa coverage mismo. Kaya, ang nangyari, baka may tripod yung iba, no? Tapos may mga kakilala, tapos i-video mo ako ganito. Kaya medyo mahirap talaga yung naging coverage. Pero nagawa naman ng karamihan na mag-present ng konting spiel. Parang at least to introduce to the audience that I was here kapag present ng istorya. So highlight doon sa naging report, siguro isa sa mga strengths na hindi lang nag-focus yung storya doon sa, hey, everyone, viewers, listeners, nanalo si ganito, tapos natalo si ganito. Diba? So kapag kasi magsusulat, mag-cover for sports events or any other stories, kapag magsusulat tayo, hindi lang dapat sa kung
ano yung naging highlight. Halimbawa, kung nanalo, bakit nanalo? Kung natalo, bakit natalo? So we will more focus on the whys ng story. Kasi kapag pinost yan sa Facebook, alam ng mga tao, congratulations, blah, blah, blah. Ito yung nanalo at ito yung natalo. So, kailangan natin ng presentation or additional information on how, tapos bakit sila yung nanalo, bakit sila yung natalo sa storya. 'Di ba narinig natin sa unang set ngayon, ganito yung score, nagkaroon ng score na 21 over ilan yun? 13 or 23, 'di ba? Sila yung nanalo doon sa set. Tapos sa mga sunod na storya may detalye, pero hinahanap lang natin, eto na tayo sa areas that need improvement, yung interview, additional interview sa, pwedeng dun sa nanalo or pwedeng sa natalo, to make the story more informative or more human, di ba? Na sila yung naglaro, hindi mo lang ikwento na eto yung paano sila nila naglaro. So, dagdag din ng interview. Just like what Mika did na nag-interview din ng nag-participate doon sa naging hataw. Alright. Then, ano pa? So, parang kilala natin si Mary Louise Sariba na parang silent type mo, pero kapag nasa harap pala ng camera, pwede pala, 'di ba? Sa last part, hindi mo lang nabanggit yung pangalan mo, Mary. Parang hinihintay ko na mag-extra ka, pumasok na si Anchor. May naputol ba or wala talaga doon na nag-extra ka? Tapos si Mary Louise Sariba para sa Bicol Daily News. Meron bang ganon? Or naputol lang? Andito si Mary, di ba? Naputol lang ba doon sa presentation or hindi naka-record? Although, gano'n naman din yung ibang reporting sa real presentation in television na hindi kailangan ulit-ulitin yung So, usually, kapag hindi ka magpapakilala, halimbawa, Maria April Mierman Harris para sa Bicol Daily News, usually, nauumit yung yung pagpapakilala or pag-e-extra kapag binanggit na ng anchor yung pangalan mo or biglang pasok tapos may ad-lib pala si anchor. Alright, anyone who wants to add information? So, konting power lang na hinihintay natin doon kay Mary para mas lively yung naging naging mood, pero nadala naman sa angas, 'di ba? Sa dating ni Mary. Alright, sino yung gustong mag-share? Naomi? Ay, kagrupo pala, no? Sino ba? Kyla. Yes, Kyla. Anyone na baka may gusto mag-volunteer? Mag-share ng kanilang idea about Mary's presentation story. Joanna. Sige. Yung una pong yung mga first seconds po ng report ni Mary, siya lang yata yung may ganun sa nakita kong report, yung parang pinakita muna kung anong nangyayari. Yeah, mga 5 seconds na yun. Yes, so parang ito yung nakita natin yung mga palo-palo muna, mga sa games. Opo, ganun. Tapos, lang, kakaiba lang siya sa mga report, kaya medyo nag-stand out siya. Tapos nag-wonder din po ako, madam, kung pwede ba ganun, tapos kung pwede talaga yun sa mga news report. Pero maganda po siyang ganun kasi nalalaman talaga ng viewers kung ano talaga yung nangyayari doon. Oo, pwede. Yes, like, di ba yung mga sa discussions natin, halimbawa, merong namatay sa accident, tapos pumasok yung, sa video mo, nakuhanan mo na umiiyak yung parent, pero natatakpan yung, yung body nung na accident, tapos may ilang seconds muna na ipi-play na umiiyak yung nanay, blah, 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 tapos ganito na ang sitwasyon. Ganon.
So parang ilang seconds mo lang pasok ng sound on tape tapos saka pasok yung script or yung VO ng reporter. Ang ganda. Opo, maganda siyang way, madam, mag-pull ng emotion. Kaya, very Mary, congratulations. And para naman po dun yung, napansin ko lang weakness, yung sinabi niyo din po, ma'am, na medyo stoic siya, ma'am, yung emotion, medyo, yung facial expression niya, very, parang emotionless, ganun po, madam. Thank you po. Yun lang po. Alright, thank you, Joanna. Meron palang message si Mika, sabi niya, meron po sana akong stand-upper during the BU Hata performance and also the extra po, which is yung fireworks display. The problem is nalipuntan po na magpa-check muna ng script at dahil po nagkaroon ng changes dun sa lead na report ko, chinek nyo na po, dinisregard. Pwede, hindi. Parang hindi ko naman pinatanggal yon kasi may mga sunod-sunod na na background naman na idadagdag. So, very powerful sana yun. Kung naka-mic, bilog na makukuha yung audio. So, since maingay, baka distorted din yung audio. Any other comments for Mary? Siguro wala na. So, let's move to the next report. Pinagdasal ng bibigong Biovenos at mga Bicolano, magbabalita, Darian Francisco. Mapay estudyante man ng Bicol University o hindi, sama-sama at sabay-sabay na nakiindak at nakikanta para sa taunang Albay in Action for Climate Change 2023 concert na ginanap sa commencement ground ng Bicol University gabi ng Huwebes, Oktubre 26. Ginaluhan ng nasabing concert ng iba't ibang local artists at performers kagaya na lamang ng Arty Dance Crew, Synergy Dance Crew, Arrhythmia at iba pa. Naging highlight ng kaganapang iyon ang mga tanyag na guest performers na si Rob Daniel at ang bandang The Ones na kinanta ang mga tanyag nitong mga kanta tulad ng Atin ay Mundo, Dulo at Hindi Tayo Pwede. Kasabay nito, ibinili din ng iba't ibang booths na may sari-saring eco-friendly products kagaya ng Peachy Creations na tanyag sa mga vegetable-based products at ang Alan handmade bracelets na yari naman sa animal wax skirt na may kasamang iba't ibang pendant designs. Makikita na sa sinura ang pagdagsana ng tao para manood ang haba-habang mga konsyente sa Bicol University. Patunay na ito ang mahabang pila ng mga sa babagod ng EX Barisa. Hindi magpatinagal ng manunood sa mahabang pila tulad na lamang ang aming nakapanayam na si Ali. Actually, naman ang pila sa galing madadala ng concert. Normal naman ang mga concert. Nagbigay naman ng mensahe si Dr. Maria Julieta B. Boris, Bicol University Vice President for Academic Affairs, ukol sa importansya ng Mission ACC Event Concert at ang ACC Executive Director na si Jeffrey Latiga na kailangan umano ang pamilos ng mga tao para sa kapakanan at ikabubuti ng ating kapaligiran. Nagtapos ang nasabing concert sa huling pagtangkal ng bandang The Ones na sinisindan naman ng Ningkit kasama ilang mga estudyante na nais magpa-picture sa nasabing highlight nitong concert na sina Rob Daniel at ang bandang The Ones. Mula sa Bicol University Commencement Ground, ako si Darna Mundo Francisco para sa Bicol Daily News. Alright, palakpakan para sa, A2C2. Parang never pa ako nakapag-attend ng event na yun. Pero feel ko doon dito tayo sa Strength, sa stand-upper ni Darian, di ba? Kitang-kita na siya din mismo na nag-participate. Parang ma-feel mo yung vibes dahil pinakita niya, andito sa likuran ko yung mga nakapila. Sobrang dami ng nag-attend doon sa event, di ba? So, sa pagpasok ng istorya, compared to the report of Mary na pasok agad ng voice over, no? Nakita natin yung mga parang naging slideshow ng mga photos. So it's okay. It is also true to the real broadcast na nakikita natin na if you were not able to get photos or videos yourself, pwedeng manghiram ng mga photos. So, later, discuss natin yung mga photos na pinakita. So, ang pinaka naging highlight ng istorya ay yung concert. Anong meaning ng naging concert, no? Connect ko na dito sa areas that need improvement.
So, gaya ng naging presentation ni Mika, na ang sabi ni report na nagbigay ng pahayag si Attorney Nori Reyes, tapos meron pang isa. So, hindi niya in-indirect quote. Then, dito naman ang nangyari, sa naging storya, nagbigay naman ng pahayag si Boris, tapos si Hendrix, blah blah, I forgot the surname. Pero, wala tayong narinig na, na SOT, na sound on tape. So, mas maganda, direkta na, sabi niya, ayon kay Vice President for Academic Affairs, Dr. Julieta Bores, isa ito sa paraan para. Tapos, saka siya papasok, di ba? Hindi pinakita, parang sinabi lang na nagsalita, tapos, ito naman yung sunod na nagsalita. So, make sure po na may context yung pagko-quote mo sa isang tao. Ilalabas yung video. So, pwedeng i-download mo doon sa nag-live na video kung hindi mo na timingan yung pagsalita nila. So, you can just get a short clip from their video, tapos pwede mong insert and courtesy. Make sure na nagpaalam lang. Then, what else? Eto pa, yung maganda na nakahiram kayo ng photos doon sa mga events, tapos may mga showcase doon sa mga bracelet, mga binenta doon sa lugar. Pero ang nangyari po, tingnan niyo yung pagka-edit, nagwawagas siya. Ulitin ko lang, no? Parang Ayan, parang nag-fade lang yung Ayan, ang ganda. Yung mood, mafe-feel mo talaga yung mood, no? Dito, may nag-fade. Ayan, no? Nag-fade. Yung effects na ginamit. Ayan. So, kung sa presentation, ayan, nag-fade because of the effects. Yun. Diba? Pasok na si Darian. So, mas maganda kung parang plain lang siya na i-edit nyo na slideshow type lang para hindi nag-fade. Kasi kapag nag-present for a news report, yes, may creativity, but it should not distort the content of the report. Alright? So, sino pa ang gusto mag-share? Rosa! Dito tayo kay Rosa Balingkit. You may want to add something about the presentation, di ba? Yung voice ni Darien, feel, parang medyo may pagkasibot naman. Dito, ang daming pila dito sa likod, di ba? Nadala yung report. Rosa, go ahead po. Ano po, ma'am, saktong-sakto yung energy sa sa news niya. Yung energy ng boses niya po. Ulitin ko po, ma'am. Kay Darien po, yung boses niya po, ma'am, saktong-sakto yung energy para sa news niya. Yung pagkakadeliver niya po ng news niya. Oo, paano din Tapos po yung energetic po. Alright. So parang halata nag-enjoy din si Darian, no? Sige po, what else? Anyone else? Thank you, Rosa. Adrian, what can you say about the report of Rosa? Adrian. Hi, ma'am. Sige po. Grupo ko po. Okay, sige. Grupo mo, sige, pero okay lang. Okay lang po. So, sa po, ma'am, sa quality po, ma'am, ng voice ni Darien, yung strength niya po is parang nag-match po, ma'am, yung deliberation niya po, ma'am, ng news niya, ma'am. Doon po ay
yung quality ng voice niya, ma'am, sa news na tig-deliver dineliver niya, it is impactful and interesting, ma'am, kasi ma'am, yun na nga po, ma'am, may dalang tawag niyan. Parang sa ano pa lang, ma'am, sa lead pa lang, ma'am, ng news niya, ma'am, parang interesting na, ma'am. So sa ano naman, sa weakness naman is parang yung ano, ma'am, yung quality lang, ma'am, ng mga clips, ma'am, Okay. parang nagfe-fade din mo. Okay. So because of the effects na ginamit doon sa pagka-edit. Alright. Thank you, Adrian. Parang ang gandang point, no? Na sinabi niya na bagay yung voice niya doon sa klase ng report. Tama, kasi yun din ang sasabihin ko because I already watched some of the videos, or the 3 videos. Then I noticed doon sa report ni Joanna, parang very light lang yung mood ng storya. Mas bumagay sa kanya yung parang pa-sweet na voice ni Joanna, parang Moira de la Torre like, di ba? And kapag nagre-report naman talaga, patayan. Pero kapag patayan ng report mo, patay ang isang mangingisda matapos. Hindi naman ganun, di ba? Dapat yung impact na sinasabi ni Adrian nandun din. Yung klase ng voice mo, ng presentation mo, will also depend on the story, di ba? So, very, very lively ang mood. Kaya, lively din na nakita natin na nag-report si Darian. Alright, next. University, patunay na ito. Na inabot ng hating gabi, Huwebes, Oktubre 26. Kita sa mga galaw at mainit na sagupaan ng mga nangyayari na hindi habla ang ingin ng mga nanonood at tulong ng konsyerto sa kanilang paglalaro. Dahil dinig pa rin nila ang panagilan ng kalapagpalaro, maging ang pito ng hudyat ng kanilang pagsisimula at ilang violation. Kahit yun hindi ganun kaliwanag, nakikita pa rin ng mga manlalaro ang bandera na nagpapakita kung kaninong panig ang nakakuha ng puntos. Mayroon din mga tao na piniling manood ng football upang suportahan ang mga kilala nilang manlalaro kaysa manood sa kabang-abang na Albay in Action for Climate Change concert. Ayon nga sa tournament manager na si Carl Adrian Relama, hindi nila pwedeng ihinto ang laro at ipagpatuloy na lamang kinaumagahan dahil kailangan nila matapos ang elimination tournament sa araw na iyon para makapagsimula na sila sa semifinals at championship. Mga 11 tapos. Tinatapos siya ngayon para at least tapos yung elimination and tomorrow jump na kami sa semifinals. Dagdag pa niya, sinabihan naman na silang hindi pwedeng matapos ang overall tournament sa Oktubre 28 dahil magkakaroon ng bagong event sa araw na iyon na tinatawag nilang Padaraplusan o mas kilala bilang Zumba para sa lahat. So hindi kami pwede maglaro ng 28 na or mas sinabihan kami na dapat matapos yung namin by 27 kasi 28 may Padaraplusan or yung Zumba para sa lahat ata by bigay sponsor ni Regent kong Tourism Center. So yan, ngayon last 2 weeks na ata para bago natapos. At kasabay ng pagtatapos ng konsyerto ay siya rin patagumpay na pagtatapos ng football tournament kung saan Bicol University Tabaco at Bicol University College of Science ang siyang muling naglaro. Bio Conference Football. Alright, so there you go. Sa presentation din, hindi naka-extra. Sino yung nag-report? Naomi? Naomi. Andiyan si Naomi? Hello po, ma'am. Yung nag-report? Ano daw? Si Naomi po nag-report. Alright, so inaabangan ko din na Hindi na yung signal, putol-putol po. Ay, okay lang po. So, inahantay ko din na mag-extra si Naomi. Alright! So, this is the story about yung parang, ang ganda, no? Parang hindi sinabi sa story or hindi naging highlight ng story na, okay, naglaro, tapos nanalo, ganun-ganon. Parang binigyan ng konteksto yung storya na kahit inabot na ng gabi, nasa bayan ng konsyerto na sobrang ingay, parang the show must go on, di ba? Yun yung naging angle ng storya. And
I remember when the group consulted about this script, yun yung nakita ko na mas magandang angulo ng istorya na kahit na super late night na tinuloy pa rin yung laro dahil merong event the next day, parang wala nang other time to reschedule the event for the football. All right, so sobrang ganda din ng parang unang banat ng istorya na nakita na since ang pinaka-angle ng istorya ay maski Banggi nagkawat, 'di ba tama ni Yomi? So nakita natin na maski madiklom na, Banggi na talaga, 'di ba, sa unang pasok ng video. Yun yung lumabas na pinaka highlight na nakikita natin, naglalaro talaga sila tapos medyo pasok din yung konsyerto. And sa unang part nga, kahit na nag-VO na yung reporter, pumapasok yung audio ng 'di ba, ng A to C concert, pero sa after ilang seconds, medyo nag-clear na yung audio ng voice over. Hinihintay ko lang na Yumi na dumating na parang mag-appear ka doon na nag-stand upper ka. Kasi sobrang ganda kapag ikaw mismo pinapakita mo or pinapakita mismo ng reporter na andun ka talaga nag-cover ng istorya. 'Di ba? Yung nasa field ka talaga. So, para ma-expose ka lang ng content ni Yomi since hindi ka na nakapag-spill doon sa report. And another thing, yun, yung binabanggit ko kanina sa mga unang reports na kapag magko-quote ka, nagbigay naman ng pahayag si Julieta Borres pero hindi mo naman sinabay kung ano yung naging message ni Dr. Borres. So, dito sa naging report ni Naomi, yun yung sinasabi ko po na kapag magko-quote ka, you get something about the information that he or she said, then saka papasok yung voice over. Diba? Yung si Coach yun na interview mo, no? So, nag-indirect quote ka tapos pasok si Coach. Pero, pwedeng itanggal na Naomi yung part na, kasi nag-indirect ka na sabi mo, hindi na daw pwedeng i-reschedule kinaumagahan yung kasi may event na padaraplusan. Tapos, nung pumasok yung voice over, ganun din yung sinabi niya. Parang inulit lang din yung indirect quote mo. So, you have to choose either mag-indirect ka or mag-direct. Pero doon sa naging presentation, since may exposure na siya, nakapasok na siya, naka-sound on tape na, kahit hindi na bumalik ulit sa screen si Coach para sabihin yung nasa indirect quote mo na. Nakuha pa? Yan. So, sino yung gusto mag-add ng information? Additional comments, suggestions for Naomi? Gov? Ayan, si Joseph Terago. Yan, dito tayo. Kasi natawag ko na si Gov kanina. Hyacinth. Po, ma'am. Hindi, si Hyacinth. Yung kay Naomi po, po kasi siya. Sige, after mo Hyacinth Hoxon, si Hyacinth na isa, Terago. Ay, sorry. Hyacinth po. Okay. Apo, ma'am. Sige po. Sige, Hyacinth Hoxon muna. Tapos later si Terago. Okay po. Sorry po. Yung kay Naomi po, maganda po kasi din yung yung focus na angle po niya. Kaya po, ang naging problema lang po, para sa akin po parang wala naman po masyadong naging problema. I think sa lang po, naging presentation po kasi yung time na itong internet connection din po, kaya hindi naging maayos yung flow po. I guess, yun lang po. Okay. Hyacinth, thank you Hyacinth Hoxon. Dito tayo kay Hyacinth Terago. Sige po. Wala man po ma'am na problem since overall naman po na pag-report ni Naomi is maganda po. Ang lang po ma'am is yung voice na medyo po mahina ng content. Pero in all po ma'am, okay naman po. Alright. So siguro, thank you Hyacinth Terago. Wala sigurong microphone si doon. Or voice over na 'yon, 'di ba? So siguro sa editing, no, nasapawan dahil nga
yung pinaka-angle ng storya ay nagkasabay yung event. So, hindi na nababaan ng konti yung sa mismong sound ng video. Kaya nasapawan yung voice over. So, may napansin din ako doon na hindi pantay yung audio kasi nga may medyo bumabasag ng audio na from the concert. Alright, anyone else? Wala na? Sige, next tayo para makarami tayo. Bigong nakapasok sa quarterfinals. Nagbabalita, Jacqueline Repilio. Ang Bukal Men's Football Team bigong nakapasok sa quarterfinals matapos makaras ng kanilang mga laro-laro kontra Buseng na may kumpas na 8-0 na ginanap sa Bicol University Sports Complex noong October 26, 2023. Tingnan ang pagkatalo ng Bukal Men's Football Team kontra Buseng ayon sa kanilang team captain na si Raven Caputila. Isa sa mga rason kung bakit hindi sila makausad sa quarterfinals ay dahil sa kakulangan ng oras na makapag-ensayo ang lahat ng kanilang miyembro at ang iba ay baguhan pa lamang. Ngunit sa kanilang unang laro ay nasungkit ng kanilang team ang panalo laban sa College of Education na may puntos na 3-2 noong October 25, 2023. Ayon pa rin sa kanilang team captain, hindi nila akalain na matatalo nila ang kalaban lalo na malakas team bawat miyembro nito. At sa huli, itinangkan